Tingnan nyo itong ating satellite image. Oh. Parang meron tayong tatlong low pressure area. Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kahapon, tinalakay natin na kapag medyo mahina pa yung ating weather system o yung ating low pressure system, ay erratic pa ang nature nito at lumilipat-lipat pa yung kanyang gitna. Tumatalon-talon pa yung kanyang center o low-level circulation. Ito po ang napakagandang example para dyan. Kung mapapansin nyo, para tayong merong tatlong sirkulasyon dito sa eastern section ng ating bansa. Ito po ay broad area na mababa po ang pressure o isang malawak na low pressure area. Mula sa pag-asa from eastern section ng Mindanao, naging eastern section ng Visayas, at sa pinakahuling ulat ng pag-asa, ito po ay nasa 715 kilometers silangang bahagi naman ng Aurora. Sa JTWC, ito ay naging 95W invest, 96W invest, at naging 97W invest. Narito po ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang low pressure area. Sa kasalukuyan nga, ito po ay nandito na sa eastern section ng Central Luzon at Northern Luzon. Ito nga po ay isang moving system. So inaasahan pa rin natin ang pagkilos nito pahilagang kanluran. Papunta po dito sa eastern section ng extreme Northern Luzon. Sa kasalukuyan, base dito at ayon din po sa pag-asa, within the next 24 hours, mababa pa po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Pero if ever magtagal pa ito dito sa Philippine Sea, umaakyat po ng bahagya yung kanyang tsansa maging isang ganap na bagyo. At paulit-ulit natin sinasabi, wala po tayong inaasahang bagyo na magiging singlakas o mas malakas pa sa bagyong Karina sa mga susunod na araw. Ganun pa man yung kanyang trough or extension ay posible pa rin pong magpaulan dito po sa eastern section ng ating bansa. At hihilahin din po nito o papalakasin din yung ating habagat na posible ring magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. At again, wala rin po tayong inaasahang magiging singlakas nitong nakarang habagat. Ito pong ating panibagong habagat episode. But still, kailangan pa rin po natin mag-ingat sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng habagat at nitong trough, itong binabantayan natin sama ng panahon. Sa kasalukuyan, yung trough nitong ating binabantayang low pressure area ay nakaka-apekto po dito po sa eastern section ng ating bansa. Yung kanyang bali ng hangin ay posible pong magdala ng mga kalat-kalat na pagulan at posibleng maulap na panahon dito po sa ilang bahagi ng eastern Visayas, kasama na po dyan ang Bicol region at Quezon. Although minsan sumisikat naman yung ating araw, mas mataas po ng bahagya yung ating tsansa ng mga pagulan sa mga area na nabanggit ko. Samantalang posible namang magdala ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan yung ating humihina o umatras na habagat dito po sa mga areas ng Ilocos, Zambales at Bataan. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao, ay patuloy na makakaranas ng relatively maliwalas na panahon. Bagyang maulap yung ating panahon at nagiging maulap po yan pagsapit ng hapon at gabi. At posible po yung mga localized o isolated na pagulan o thunderstorms. So sa ngayon nga, isang mahinang low pressure system pa din itong ating binabantayang sama ng panahon. Lumilipat-lipat pa o tumatalon-talon pa yung kanyang center or gitna. Within the next 24 hours, mababa pa po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. At again, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan ng kanyang trough at extension, maging ng ating habagat or southwest monsoon, although humihina naman po yan. At maliban dito sa 95, 96, 97 W invest, meron din pong 98 at 99 W invest o grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa. Pero ito pong mga grupo ng kaulapan ito ay aakyat lamang at hindi po natin nakikitang maging isang ganap na bagyo. So ganito po ang style ng mga nananakot at nagpapakalat ng fake news. May makita lang silang umiikot or sirkulasyon sa mga computer models, or may makita lang silang mga cloud cluster o grupo ng kaulapan, gagawin na agad nilang malakas na bagyo at papangalanan ng Yolanda at kung ano-ano pa. May nagsabi pa meron daw tayong 5 bagyo ngayong July. Matatapos na po ang July, nakakadalawang bagyo pa lamang po tayo. Kaya again, mag-ingat po tayo at maging aware sa mga ganitong klaseng misleading information o fake news. Bukas ang tabayanan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang low pressure system. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.